Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat at ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3 at nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today na ang ating topic naman po ngayon for September 13. Masasabi mo ba na ikaw ay humble? Ang ating main concept po today is about Son of Man. At ang ating Bible verse po is mula sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Ang Son of Man po ay isang pamagat na madalas gamitin ni Jesus para sa kanyang sarili. Makikita natin ito sa ating Bible verse kung saan may isang parang anak ng tao na lumapit sa Ancient of Days at binigyan ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian na hindi kailanman mawawasak. Dito, ipinapakita na si Jesus bilang Son of Man ay parehong tunay na tao at tunay na Diyos. Siya ang nakikibahagi sa ating pagkatao, pero siya rin ang may hawak ng lahat ng kapamahalaan sa buong sanlibutan. Kaya nga, ang tanong para sa atin ngayon, masasabi ba talaga natin na tayo ay humble kagaya ng ipinakita ni Jesus bilang Son of Man? Unang-una po on our teachings is the Son of Man is a mysterious prophesied ruler. Kung titignan natin sa propesiya ni Daniel, hindi pa alam ng mga tao noon kung sino itong Son of Man na lalapit sa Ancient of Days. Mahiwaga siya sa kanilang paningin, pero tiyak na siya ay malaking kapangyarihan. Sa buhay natin ngayon, may mga bagay tayong hindi agad maiintindihan kung bakit nangyayari. Pero ang assurance natin ay nasa kamay ng Son of Man ang lahat. At kung siya mismo na may ganitong kalaking authority ay piniling maging humble at dumaan sa suffering, gaano pa kaya tayo? Second is, the Son of Man is the eternal divine King. Sabi sa Daniel, binigyan siya ng kapamalahan na walang hanggan at lahat ng tao mula sa iba't ibang bansa at wika ay sasamba sa kanya. So imagine mo yon, lahat ng tao, lahat ng tribo, lahat ng lahi ay magbibigay papuri sa Son of Man. And lastly, the Son of Man is the suffering servant. Dito pumapasok ang pinakamalaking challenge para sa atin, si Jesus. Bilang Son of Man ay nag-identify sa ating pagiging mahina at makasalanan. Siya ay dumaan sa lahat ng pighati, sakit at kamatayan para tayo ay mailigtas. At ginawa niya ito hindi dahil kailangan niya, kundi dahil mahal niya tayo. Kung siya nga ay may kapangyarihan sa lahat, ay handang magpakumbaba at maglingkod, paano pa kaya tayo na ordinaryong tao lang? At hanggang doon lang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.